kumalat na sa social media, kaya nga tayo nandito. These are the excesses and the abusiveness of social media, Mr. Chair. Nangyari na. Kahit na ilang libong mag-explain ka dito, yung tao narinig na nila na ikaw ang nagsabi. Because meron ka pang litrato doon eh. Mr. Chair, nobody has ever asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and the claim that I am a traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na tayo not a traitor. Pero nangyari na yun. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social media Mr. posts Chair, by bloggers, social media influencers to tell them that Si Marcoleta hindi pinagsasalita eh. finish yours. Si Marcoleta hindi niya pinagsasalita. Si Commodore J. Tariela, nagpapaliwanag yung tao. Ribat siya ng ribat. Napakabastos. Grabe, no? Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I am no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Correct. Again, I did not mention that you are a traitor. It's not, those words did not come from me. Correct. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public Correct. office. Mr. Chair, clarifying something that is wrong is not political. Thank you, sir. Correct. Si Commodore. Tinatanong lang ni Marcoleta, merong lumabas kang statement. Siguro, bigyan ng interpretation ng ibang vloggers at nasabi na traitor si Honorable Marcoleta. Ang tinatanong niya is, una-muna, alam mo ba ito na gano'n na nangyari? Would you know? No, sir, because when it became a social media popular post, I was not here in the country. I was actually in the official business outside. So, Wala siya sa bansa. when did you come to know? Nung nag-viral, wala siya sa I only bansa. came to know about it when Congressman Marcoleta called me gago and mangmang Oo. in one of his interviews. So, when was that? Yan. Oh, kita mo. Tinawag siya ng gago at saka ng Marcoleta. Oh. Napakabastos. His interview last February 10, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante tulad ng Commodore na yan. Oh, di ba? So, at this point in time, ang tinatanong kanina ni Honorable Marcoleta na merong misinterpretation doon sa iyong statement sa social media. Yes, sir. And you did not bother na i-correct man lang yun. Yun ang dinadrive ni Honorable Marcoleta kanina. Yes, sir. So, please answer that question. You did not do anything. I did not do anything. Okay. Ocho, magandang hapon, Miss Admin Rich at sa lahat. Ana ganda. Sir, if I'm going to keep on defending to anything, because what? No. Yeah. You are not supposed to defend me. Yes, sir. Because If as I it is said, true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media. I think it is his responsibility. Sobrang bitter na bitter, galit na galit siya, tawagin siyang traitor, no? So, mga kaibigan kung hindi ka guilty, bakit ganito ang reaction mo? Grabe overreacting to Diba? Ba't ganyan ka mag-react? Grabe reaction mo At saka, nung nangyari pala yan, na nag-viral yan, wala sa bansa si Commodore Tariela, nasa isang event siya. Pinadala siya sa ibang bansa. So, nalaman lang daw niya yan, sabi ni Commodore Tariela, nalaman lang niya, nung narinig niya yung interview kay Marcoleta na tinawag siyang gago, at saka mangmang. O, diba? Talaga si Marcoleta, tuloy natin. To deny it if it did not come from him. That is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lang Yeah, but I admitted that he did not do anything. Yun lang. That's why I'm asking why is it not important to you to correct something that did not originate from you? it's because, Mr. Chair, the only time I learned about that
was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying. But actually, if you read the context, the act of doing it is the one that is gago. Diba? Yung ganun. Mga kaibigan na, ito ha, tama dyan si, si Commodore Tariela. Biruin mo mga kaibigan na, spokesperson yan ng Coast Guard. Meron tayong, kumbaga, labanan dito sa China at saka sa Pilipinas dahil sa pang-aagaw nga ng China sa West Philippine Sea. Diba? Pagkatapos, eto ka, kongresista, tatawagin mong gago at mangmang ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, na imbis na magpasalamat ka dahil itong mga Coast Guard natin ay mga bayani, tumatayong mga bayani ng ating bansa, ipinaglalaban ng ating West Philippine Sea, ang ating mga karagatan, pagkatapos tatawagin mong gago at mangmang. Sa tingin mo, sino ang magbe-benefit niyan? Yang naratibo na yan? Ang Pilipinas ba? Hindi. Kasiraan yan. Kasiraan yan sa Pilipinas at gagamitin yan ng China para isulong ang kanilang narrative na mangmang naman pala yan si spokesperson ng Coast Guard. Wala naman palang alam yan. Oo. Mismo nga yung kongresista nila nagsabi wala palang mangmang yan si Tariela. Di ba? So, pinapalakas ni Marcoleta ang naratibo ng China. Kaya siya natatag tuloy ng ating mga kababayan as traidor. Kasi dahil na rin sa mga ginagawa niya at sinasabi niya, dapat kahit siya isang mambabatas, dapat nga, bilang isang mambabatas, mag-ingat siya sa pananalita niya. Ang galing-galing niyang mag-correct, ang galing-galing niyang mag-ask sa mga vloggers na, bakit ganito, bakit ganyan? Pagkatapos siya, hindi niya iniingatan ang kanyang salita bilang isang mambabatas. Mga kaibigan, hindi naman siya simpleng tao, mambabatas siya at siya ay tumatakbo na senador ng Pilipinas. Pagkatapos yung mga sinasabi niya ay magagamit ng China sa kanilang naratibo against the Philippines. Kaya mga kaibigan eto masasabi ko maling-mali talaga dyan si Marcoleta. Kahit anong gawin niyang pagtatanggol sa kanyang sarili, maling-mali talaga siya dyan kahit saan natin tingnan. Mali talaga siya dyan. Tama si Commodore Tariela. Kahit balibalikta rin natin mga kaibigan ang naratibo, mali talaga si Marcoleta. Enjoy fast and free shipping. Shop today. Tuloy natin yung pinalabas natin. Mali talaga siya dyan mga kaibigan. Kahit anong gawin niyang yung kanyang naratibo, mali talaga siya. No? Okay. Sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, Sandali. ako, Again, sir, answer your question steps by Commodore, step. Yes, sir. please answer the question directly. The question calls for a yes or no. No, sir, if it's in IHO, yes, through legislation. sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan natin, kaya ko lang nasabi, sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon. Ini-insist niya, hindi nakatala. Ini-insist niya So kung yan. hindi pa po nakatala, tama po ako, hindi ba? No, sir. You are inconsistent. No, sir, I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Mr. Chair, wala tayong dispute. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi natin West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na.
Ang sinasabi ko, hindi pa po Wala nakarehistro. tayong ano doon, wala tayong Ikaw ba pwede wala ka na- tayong pakialam doon kung No, 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 nakarehistro o Yes, hindi. never asked me whether you are a traitor. This was only the first time that I was asked whether you are a traitor or not. You are not even aware na sa social media sumabog yun. Nandun yung litrato mo and claim na tayo may traitor. Ngayon ka lang nagpapaliwanag na tayo na traitor. Pero nangyari na yun. Mr. Chair, I don't think that I'm under in any obligation to respond to all those social media Correct. by bloggers, social media influencers to tell them that they're Correct, Commodore. Sabi niya wala siyang obligation. Finish your statement. Yes, sir. Mr. Chair, Honorable Marcoleta, sir, I think I am no under obligation to tell all the social media influencers, to bloggers, defend your name, tell them that you are not a traitor. Tama. Again, I did not mention that you are a traitor. Those words did not come from me. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as At running tapos for na pala ito, supporting tapos na somebody guys. for... Sandali, i-ano natin. So when was Dito. In one of his interviews. that? During his interview last February 10, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. So, at that point in time, ang tinatanong kanina ni Honorable Marcoleta na merong misinterpretation doon sa iyong statement sa social media. Yes, sir. And you did not bother na i-correct man lang yun. Yun ang rinatry ni Honorable Marcoleta kanina pa. Yes. So, please answer that question. You did not do anything. I did not do anything. Okay. Hihiri pa yan, si Marcoleta, hihiri Pwede pa yan. ka do anything. Oo, It's hihiri because, sir, pa. if I'm going to keep on defending to any... Because what? No. Yeah. You're not supposed to defend me. Yes, sir. Because as I It is said... true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there. Hindi mo kasi mapipigilan ng tao. Sabi kang traitor. I think this is responsibility. Sandali. To be- Unang-una sa lahat, hindi mo pwedeng pigilan ang taong bayan na sabihin kang traitor. Freedom of speech yan eh. Kayo nga, di ba, panay ang sabi nyo, bangag si PBBM, panay ang sabi niyo nung kung ano-ano, eh fake news pa nga yung pinapakalat ng mga DDS, di ba? Oh. So, napipigilan ba kayo? Hindi kayo napipigilan. Itong taong bayan, kasi may mga mata kami. Kung ano yung nakikita namin na ginagawa nyo, yun din ang lumalabas sa bibig namin, mga komentaryo namin sa inyo. Yun ang nakikita ng taong bayan. So, hindi nyo kami pwedeng mapigilan na sabihin na, ay, traitor kayo. Kasi, yun ang lumalabas eh. Kanino ba siya naka-affiliate? Kanino ba siya na senador? Di ba kay Digong? O si Digong pro-China? Si Digong nakipag-gentleman's agreement? Si Digong ang sinabi, yung arbitral ruling award, papel lang, lamukusin, itapon sa basurahan, ibigay ang mga dagat na yan sa China kasi marami daw tayong karagatan, etc. Maging province of China tayo. Oh. Ayaw mong matag na traitor, ayaw mong matag na pro-China, ay umalis ka dyan. Huwag kang pumunta sa picket ng mga Duterte. Kasi ang mga Duterte, nakatatak yan sa kanila. Yan ang kanilang brand, pro-China. Nakatatak sa kanila yan. Ayaw mo pala na ma-identify ka as traitor, as pro-China, pagkatapos sa kanila ka dumidikit. Baka naman pwede mong punta ka sa Liberal Party, sabi mo, kulang pa ba yung senador nyo? Dito na lang ako. O kaya magano ka na lang, independent candidate. Huwag kang huwag kang sumama sa PDP laban. Oh, ganun lang yun. Kasimple. Na-identify ka eh as pro-China dahil yung sinasamahan mo pro-China. Birds of same feathers flock together. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tapos magagalit ka na tinatawag ka ng taong bayan na traidor. Mapipigilan mo ba ang bunganga ng buong bayan? Hindi mo kayang pigilan ang bunganga, ang mga bibig ng taong bayan. So lahat ng magsasabi sa'yo ng traidor, papatawag mo. Lahat ng magsasabi sa'yo ng traidor, tatanungin mo, bakit mo ako sinabi ang traidor? Aba, anong klase kang politiko? Napaka-onion skin mo naman.
ka naman politiko. Onion skin ka pala. Tingnan mo sinasabi ni Akop, Congressman Akop. Hindi daw siya nagbabasa. Never daw siyang magbasa ng comment. Kaya hindi daw siya apektado. Yun ang gawin mo. Huwag kang magbasa ng comment. Huwag kang mag-social media. Para hindi ka affected. Di ba? Ang dali-dali ng solusyon, pinapa-complicate nitong si Marcoleta. If it did not come from him, that is all I was asking. And I think this is not too big for him to do. Yun lang eh. Yeah, but I admitted that he did not do anything. Yun na, that's why I'm asking why is it not important to you to correct something that did not originate from it? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me Gago and Mangmang. Why would I even defend you if you're calling me Gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me Mangmang, not knowing what I'm saying. Actually, if you will read that context, the act of doing it is the one that is gato. Di ba? Yung ganun, not necessarily the person eh. Kaya sabi ko nga sa'yo, kung kinorek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair. Yun ang nakakasama sapagkat people mamamatay sa from you. Huwag kang iboboto ng taong bayan. Yan. Hindi ka dapat iboto ng taong bayan. Yun. Bakit? Yeah. So yun yung part na to, ito yung part ng kaibigan na nawala ng sounds, no? Yung part na yan, no? Sa kanila yan mga kaibigan, no, nawala ng sounds, no? Technicality. So mga kaibigan, no, habang nawalan yan ng sounds, etong si Marcoleta, kitang-kita talaga mga kababayan, yung kanyang yung pagdidepensa na hindi daw siya pro-China, na hindi daw siya traidor. Pero sabi ko nga mga kaibigan, hindi mo kasi pwedeng pigilan ang taong bayan kung ano ang nau-observe ng taong bayan. Lalo na sa sinabi niya na walang West Philippine Sea. Ganun talaga. Ganun siguro yung proseso. So yung pong mga ibang vloggers, hindi nila ma-recognize. Kaya example ko kanina, Google, wini-waste ni Congressman Barbers, yung kalye na nirestro na ginagawa lang ni Congressman Barbers. Ayan na naman. Hindi makita. So nagkakaroon ng confusion. I-insist na naman yung pagre-rehistro. Misinform. Proceed from the fact na hindi pa talaga naipatala, sir. That's the only Yan point. na naman. Mr. Chair, kung babalik po sa Google, Mr. YouTube, ito kumakalat, lumalakad, but you're not doing anything to control this. So, ang daming ngayon, nagbabasa sila sa akin, si Marcoleta, pro-China. May lumitaw na naman through your platform. Lahat po ng senador na grupo ni ganito, lahat po sila ay pinopondohan po ng China. Nandito ngayon. I will show it to you before you leave, sir, na lumitaw na naman dito. So, kasama po ako doon sa grupo na yon na Pilipinas. Hello, Admin Rich. Yan. That's love them. So, it becomes now an election misinformation that will impact on the credibility of the election. Maaaring mamislead po na naman ang mga tao. Yun po yung ating gustong ayusin, yung misconception and misinformation. Lumitaw lamang po kasi sa kawalan ng Etong pansin niyo ba? Itong si Marcoleta, gusto niyang ayusin daw, no? Ang misinformation daw tungkol daw sa West Philippine Sea kasi ang sinasabi niya, masyado niyang pinagtutuunan ng pansin yung technicalities. Hindi pa daw kasi rehistro yung sinasabi na West Philippine Sea. Okay, tingnan natin mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, sino ba ang magbe-benefit sa sinasabi ni Marcoleta? Ang Pilipinas ba? Di ba hindi? Ang magbe-benefit sa sinasabi niya ay ang China. No? So, eto mga kaibigan, masyado siyang concerned sa technicality na hindi pa daw nakarehistro yung pangalang West Philippine Sea, kaya daw wag daw natin gamitin. Pero mga kaibigan, hindi niya kinukundina yung ginagawa ng China na pag-aangkin yung sinasabi nila na 9-line na inaangkin nila pasok na pasok sa ating 200 nautical miles. So kung titingnan natin mga kaibigan, itong naratibo ni Marcoleta, mga kaibigan, ano yan? There's something wrong mga kaibigan. Kitang-kita natin na meron siyang pagsaside doon sa China. Sumaside talaga siya sa China, sa naratibo ng China. Kasi biruin mo ha,
consistent siya. Gusto niya wag mo nang tawaging West Philippine Sea kasi daw hindi pa daw nakarehistro. Pero wala siyang sinasabing batikos tungkol sa 9-dash line ng China na obviously ay sinasabi ng international community at mismo mga kaibigan, sinasabi ng UNCLOS na ito ay illegal at walang basihan ang 9-dash line ng China. Pero walang komento si Marcoleta doon. Wala siyang sinasabi, wala siyang pagtuligsa tungkol doon, no? Wala. Pero yung ating West Philippine Sea na pangalan, tinutuligsa niya. Kaya siya nababrand as traidor. Kasi yung kanyang naratibo na iginigiit ay naratibo na magbe-benefit sa ang China. Hindi naman tayo magbe-benefit dyan eh. At ang common tao, ang alam ng common tao, basta West Philippine Sea yan, atin yan, mula noong unang panahon, nandyan yan, atin yan. So, hindi po concerned ang mga common tao kung nakarehistro yan o hindi. Basta ang alam natin, atin yan, ipaglaban natin. Nandyan po ang ating mga resources na pwede nating mapakinabangan para po sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa at para na rin ito ay mapangalagaan para sa mga future generations. Yun, doon mas concern ang tao. Hindi naman concern ang tao sa technicality na sinasabi niya na dapat daw nakapangalan. Kasi given naman yun eh, ginagawa ng bansa natin ay talagang pinaparehistro. Pero sabi ko nga kanina, matagal talaga ang pagrerehistro. Umaabot yan ng maraming taon. Diba? Kaya mga kaibigan, etong si Marcoleta, ang sinasabi po niya ay mag-benefit dyan ang China, hindi ang Pilipinas. Pagkatapos magagalit siya kapag tinatawag siya ng taong bayan na traidor. Yung mga sinasabi niya ang nagbe-benefit China. Masisisi na ba ang taong bayan kung sasabihan siya, kung nagba-viral, pag sinisearch daw sa Google, sinisearch daw sa YouTube, nakikita daw kaagad na Marcoleta, traidor? Masisisi niya ba ang taong bayan? Mismo galing sa bibig niya na ipinagtatanggol niya, mga kaibigan, at nag-i-insist siya na kesyo hindi pa daw nakarehistro yung pangalan, kaya wag daw nating tatawagin ng West Philippine Sea. Mga kaibigan, sa tingin ko parang walang sense yun eh, para sa mga Pilipino. Walang sense yan para sa mga Pilipino. Kasi ang alam natin, mga kaibigan, atin ang West Philippine Sea. Yan ay pinangalanan na noong 2011. Whether nakarehistro yan ngayon o hindi, atin yan, ipaglalaban natin. Wala tayong pakialam sa kanilang technicalities na sinasabi. Diba? Basta, atin yan. So yan ang mga kaibigan, no? Mali talaga dyan si Marcoleta, pero pilit niyang ini-insist, no? So ginagamitan po niya ng technicalities. Abogado kasi siya, no? Tapos tatawagin pa na gago, mangmang, si Commodore J. Tariela, nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Tatawagin niyang gano'n. Sino ang mag-benefit nun? China. Sila mismo ang magbe-benefit nun. Sasabihin nila, sabi nga ng kongresista, Marcoleta, gago daw yan si Tariela. Mangmang daw yan. Kasi inaangkin ang West Philippine Sea. Wala naman talagang West Philippine Sea. O ngayon, sino ngayon ang napapahiya? Di ba ang Pilipinas? Kasi si Marcoleta, doon siya nagsaside sa naratibo ng China. Hindi niya alam, unknowingly, yung narrative na sinasabi niya, ang nagbe-benefit dyan ay ang China at hindi ang Pilipinas. Diba? Ng information